Hello mga ka-social climber, welcome to Explanation Podcast. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Del Castillo para mi podcast 004. So, andito na naman tayo ulit mga ka-social climber at mga ka-alta para pag-usapang ang mga iba't ibang issues na pangpolitika. Unang topic natin ay ang pagtawag ng isang session para ideklara ang isang resolution na ang whole Congress ay sumusuporta kay House Speaker Martin Romualdez. Isang napakalaking kaganapan, gaano siya kaimportante. At ikalawa, mag-segue tayo ng konti doon sa usapin ng Scarborough Shoal. Hindi naman ito totally complex pero random chit-chat lang. Kasi guys, related sa style ngayon ng HOR yung nangyayari ngayon sa ating international relation strategy. So, pag-usapan din natin yan, ang Scarborough Shoal style na connected sa style ngayon ng HOR. Hola mga ka-social climber. Nagbabalik po tayo. My name is Eds for Ed's Explanation. And as usual, wala po tayong ligo. Galing lang kami kanina sa may Jollibee, no. Nag-drive-thru kami ng kapatid ko para bumili lang kami ng bucket, no, yung chicken, ganyan. So medyo pawis na pawis pa ako, malagkit yung skin ko kasi mausok. Hindi naman masyadong mabaho, no. Pero hindi pa ako naliligo today. Later na lang tayo maliligo. Pero without too much ado, simulan na natin yung ating mga political commentaries with this news. Check this out. From Radio Pilipinas. Ito, just in. Alam mo naman sa media guys, kapag may mga ganyan na just in, mga papasok na balita, nagbabagang balita, para nabibigay sila ng nagbibigay siya ng perception na ng urgency, na napakahalagang balita, na emergency news, parang ganyan. Pero check natin yung content if this is really something na significant, no, parang nagbabagang balita. Kamara, nag-constitute bilang Committee of the Whole para dinggin ang House Resolution 1414 o resolution para na naghahayag suporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez at pagdinig para integridad ng House of Representatives. Komentaryo ko dito is that the fact na nagkaroon ng resolution na ganito na nag-call ng session ang Congress para dito for this specific reason, just to validate and support the House Speaker. Makikita natin na very united ang Congress, no. I'm interested kung ano ang opinion dito ng Makabayan Bloc, no. Kasama ba dito yung Senate? Kasi Congress, no. May I check wait lang. Ayan, ano lang naman pala, pagtindig pala sa House of Representatives. So this is for the lower house, no? But I wonder what would the Makabayan Bloc would tell. And this Makabayan Bloc are perennial and consistent anti-Marcos. And the House of Representative Speaker ngayon is related to the Marcoses. Kasin siya ni BBM. Now, tumindig din ba kaya ang Makabayan Bloc? Well, hindi pa kompleto yung kwento, no? Gusto ko makompleto yung kwento, but now I'm now raising these questions and I hope may makabasa ako later on ng mga mas magandang article na mas kompleto kung ano yung reaction dito ng mga Makabayan Bloc sa kung tumindig ba sila sa gobyerno. Parang for the first time, if ever mangyari yan, for the very first time, tumindig yung Makabayan Bloc sa gobyerno. Usually, very critical sa government, no? I mean, naguguluhan ako, nahihiwagaan ako, if ever mangyari man yan, no, na tumindig. Pero pag hindi sila tumindig at nanatili silang dinedenounce nila or critical sila kay House Speaker at sa gobyerno, then it's expected, expected yon, it's pretty normal. Pero ang nakapagtataka kapag yung Makabayan Bloc
ay tumindig in behalf of Romualdez and this state. Anong nangyayari? Kasi alam niyo naman, may kasabihan tayo na kapag ang Makabayan Block ay nag-iingay, ibig sabihin may ginagawa tayong tama. May ginagawang tama kaya sila nag-iingay. Ayaw nilang na-expose sila, no? So kapag nire-real talk mo sila, yung nag-iingay sila. Kapag may mga politiko na ayaw nila, nag-iingay sila. Pero kapag nagbe-benefit ang mga ito, yung mga benefit sila, hindi sila nag-iingay. And mas kakabahan tayo guys kung hindi sila nag-iingay. So, I'll watch this out kung ano yung mga developments ng news na ito. Isa pa, kailangan pa silang mag-spend ng budget ng gobyerno, no? This is for few hours. Just to do that resolution. I mean, given na siya, no? Given na siya. Na kapag member ka ng House of Representatives, given na dapat suportahan mo ang House of Representatives, no? And nakapagtataka nga dahil kasama sa HOR ang Makabayan Block. And usually hindi naman sila nakiki-unite sa ganyan. May sarili silang mundo. Lagi silang critical sa government. At kung may hindi sila gusto, kumukontra sila sa mga bills. Hindi sila pumipirma sa mga batas kasi ayaw nila. Ngayon nakiki-join sila. And bakit kailangan ng ganito? Yung analysis ko dito, gustong ipakita yung force ng HOR. Gusto nilang ipakita na may force sila. Yung kailangan nilang ipaglaban daw yung integrity nila. Bakit? Bakit kaya may ganito? Ba't sila natitrigger? It's because alam nilang may external criticism. Ganyan na yan. May external criticism. So, yung lakaran na yan, yung nangyayari ngayon dyan, kailangan talaga nilang tumindig. Kasi merong bagay or may rason bakit kailangan silang tumindig, di ba? Kasi kapag complacent sila na yan, hindi naman nila gagawin, no? Wala silang gagawin na ganyan if they don't have any perception of a threat or perception of a criticism that might break the integrity of the Congress. So, ano ba yung goal ng mga critics? No. Hindi naman nila goal na sirain yung Congress. Ang goal nila is that magkaroon ng linaw yung mga issues. Like yung mga MOOE nila, yung liquidation nila, ang rami ng issues na yan, no? And na-discuss ko yan sa aking episode 001 or podcast 001 about sa MOOE at sa CR or sa Concurrent Resolution 10 kung saan na discuss ko doon bakit siya naging delikado at may possibility na unconstitutional siya kasi kontra siya sa provisions ng ating constitution under sa mandate ng ating mga senador doon sa part ng constitution na mandate ng Senate section 20. So kung nababasa mo yung mga galaw-galaw, nagigigar-garaw tibol-bolong, kunada ka kanyami dito yan mi. If nababasa yung mga yun, yung mga series of events, alam nila na kailangan nilang i-maintain yung integrity ng House of Representatives. Kasi, kapag ma-break yung integrity na yan, masisira din yung image nila. But of course, ang question, bakit ayaw nilang i-break yung integrity? Meron ba silang tinatago o once ma-penetrate natin yung barrier na nagme-maintain ng integrity? Kasi kapag sinabi naman kasi na i-maintain yung integrity, it doesn't necessarily mean na malinis sila. It doesn't necessarily mean na malinis sila. Gusto lang i-maintain yung integrity para sa stability ng HOR. That's about the stability. But it doesn't necessarily mean that kapag stable yung sa loob ng HOR is that wala silang anomalya.
And if ma-break kasi yung integrity na yan, mapapasok natin yung barrier. Malalaman natin kung ano yung mali doon. So, consequently, magkakaroon ng instability. Not because gawain natin na critics, or not because kagagawan natin na gawin siyang unstable, but because sa gawain din nila if meron talagang anomalya na na-discover. Okay? Again, when people criticize the HOR, hindi ito para sirain, no? At deliberately gawing unstable yung operation ng HOR. At hindi kasalanan ng mga tao, kundi kasalanan din nila kung bakit naging ganon if totoong may mga anomalya na gustong malinaw ang taong bayan. May paandar silang ganito. Medyo para sa akin yung interpretation ko dito bakit sila may ganito is medyo kinakabahan sila. Kinakabahan sila kasi may forces na gustong bulabugin yung mga tinatago inside the House of Representatives. And if you would tell us na bakit yung mga taong yan, gusto ba nilang masira ang bansa? Gusto ba nilang magulo ang bansa? Hindi. Hindi, no? And criticizing the Congress is not necessarily gusto mong sirain yung bansa. You're criticizing it because you want answers to your questions ng taong bayan. And nalaman natin yung MOOE nila na in practice hindi pala kailangan ng detailed na auditing at resibo certification lang. Yan ang bala ngayon ng mga taong bayan. Of course, pero ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan na magtanong. No? And ano ang defense ng HOR? Magkaroon ng perception, no? Mag-build sila ng perception na sila ay righteous, na sila ay matatag, na sila ay may integridad. And yan yung nangyayari ngayon. Yan yung nangyayari ngayon in response sa mga batikos sa kanila. Kasi nga naman lahat ng members ng Congress mag-e-explain yan. Senado, mga kongresista sa lower house. Mag-e-explain yan dapat. Isa-isa sila. Siyempre, gusto ba nila na ma-incriminate sila? Gusto ba nila na sila ay mag-explain sila sa kanilang mga kayamanan at kung saan nila ginagasto? So, in response, kailangan nilang solidarity kasi they need to protect themselves. Kasama na dyan ang Makabayan Bloc. Ayan. Kasama na dyan ang Makabayan Bloc. Yung mga regular na critics ni Marcos. Si Risa Hontiveros, nandyan siya. Si Risa Hontiveros, andyan siya. Sa Congress, si Risa at kung isasama natin yung Senado na part pa rin ng Congress, kasama dyan si Risa Hontiveros. So lahat ng mga naging anti-Marcos dyan, lahat ng mga naging anti-Romualdez dyan dati, dahil associated sila sa mga Marcos. Ano kayo ngayon? Ngayon na ang taong bayan na mismo ang gustong i-explain ninyo kung saan ninyo ginasto ang MOOE ninyo at kailangan ng individual na explanation saan nagasta ang mga kwarta ng taong bayan na detailed and specific, na itemized, at hindi lang certification, kailangan ng resibo. Ngayon, nakikijoin na kayo. Nasaan ang integrity? May integrity man ang inyong institution, pero yung individual integrity nasaan? Ako, nagtatanong lang naman ako, kasi if totoong may integrity, ibabalandra ninyo sa taong bayan saan ginasta. Sabihin sa, pag tinanong kayo, saan nyo ginasto ang pera ng taong bayan? Ito, isampal ko sa mukha mo. Dapat ganun yung sagot, no? Pag tinatanong natin yung mga kongresista, saan mo ginasto ang pera ng taong bayan? Ito, isampal ko sa mukha mo. Ayan ang resibo. Dapat ganon. Dapat ganon. Hindi yung
magko-call kayo ng isang session just to do that? Because maybe you are perceiving that there are forces or there are people who would really demand an explanation sa pera ng taong bayan. So is this the reason? No, I'm asking, is this the reason? Bakit kayo nag-conduct ng ganito? I'm asking. So, ayan mga ka-social climber, no, lumipat tayo ng location kasi maingay yung aso namin. Ayun guys, lumipat tayo kasi maingay sa labas. So, nalang muna ako. Yung aso ko kasi, yung aso namin pala. Hindi pala ako mahilig sa pets. Aso yan ng kapatid ko. So, mas gusto ko yung plants kaysa sa animals. Anyway, ayan no. So, well, nagpapahinga lang naman ako sa labas kanina kasi medyo pagod ako today. So, parang ngarag na nga rin ako. Para akong lasing pero pagod lang ako. So, medyo malakit yung skin, hindi pa naliligo. Alam mo naman, si Tito, medyo busy. Naglinis, ganyan. So, nagpapahinga ako kanina sa labas ng bahay. Kasi malamig. So, nakita ko yung news na ito na nagpatawag ng session yung Congress para lamang dito. So, nafe-feel ko yung threat na nararamdaman nila. No? And, kung threat siguro na galing sa loob, walang ganyan-ganyan. Sila yung magdedebate-bate dyan. Sila yung mag-aaway-aaway dyan. Pero the fact na sila mismo lahat-lahat united, ibig sabihin na yung threat na nafe-feel nila ay galing sa labas. And yan ang taong bayan. Mas delikado yun. Nag-gets nyo na guys? Nag-gets nyo na? Ito yun yung, i-connect ko siya sa international relation. No? Kapag yung isang bansa ay divided, kailangan nila ng external threat para tayo ay ma-unite, 'di ba? Kasi kapag internal politics lang yung threat, sila yung magdedebate-debate yan. Mga dilawan, mga kakampi, mga DDS, mga loyalista, sila din yung mga mag-aaway niyan. Pero kapag ginamitan mo siya ng touch ng isang international relation strategy na may external enemy, mag-unite kayo kasi iisang bansa kayo at may external threat. Yan ngayon yung nangyayari sa usapan natin sa China. No, na parang, hala, sinasakop tayo ng China. So, may perception na ganun. So, nag-unite tayo. You know, but I don't think effective siya ngayon kasi nakikita mo naman ngayon na instead na ma-unite tayo, nag-aaway-aaway tayo because of that foreign policy. Well, effective siya noong panahon ni Noynoy. Very effective siya noong panahon ni Noynoy because I think that was the first time that it was heavily introduced. Well, yung mga ibang presidente, I'm not really so sure about their foreign policies, no? But yung kasing pinakaunang na presidente was Noynoy. And I think that was the time that it was heavily introduced. Yung foreign policy or international relation na ganyang strategy na meron tayong external threat na may nang-aaway sa atin. Kasi style talaga yan, pati sa US. Parang sinasabi nila na sa Mexican border, may mga mag-a-attack sa atin, kailangan natin ng wall doon kasi meron tayong external enemy, yung ganyan, no? Or yung China, kay Trump, sinisi niya ang China na external enemy nila. Sina Hillary Clinton, ang external enemy naman nila ay ang Russia. So, ginagamit talaga siya sa ganitong klaseng democracy, no? Lalo na sa mga medyo similar sa US strategy. So, yung nangyayari ngayon, segue tayo dito ngayon sa pangyayaring ito sa South China Sea na ganon yung nafe-feel ko at napapansin ko na strategy na nangyayari. However, hindi na siya effective ngayon. Kasi during the time of Noynoy, hindi pa masyadong spontaneous at common ang usapan sa South China Sea. No? Unlike ngayon. So, nangyari yung ganyang strategy noong natalo tayo sa standoff against China sa Scarborough Shoal or Panatag Shoal. Kung saan nag-standoff tayo, umalis yung Philippine Navy. Nandoon yung China. Ano ibig sabihin nun? Nanalo yung China. Kasi napossess nila yung
area. So ayan, si Noynoy nag-file siya ng kaso sa Permanent Court of Arbitration or PCA. Ayun, which wala naman sinabi doon kung sa atin ba yun or hindi. No. Inimpose lang ng PCA yung on clause, no, based on quantitative data from 12 nautical miles, 200 nautical miles sa EEZ. So, para i-solve yung issue na yan, ang ginawang settlement ng PCA is that to recognize that the Scarborough Shoal is a shared fishing ground ng China, Philippines, Vietnam. Kasi traditional fishing ground siya. So, pwedeng mag-fish ang China doon. So, fake news yung sinasabi na bawal pumunta ang mga Chinese fishermen doon sa Scarborough Shoal. Pinapayagan siya mismo ng PCA ruling. Okay? So, hindi naman tinalakay ng PCA yung ownership dyan. Nag-impose lang siya ng EEZ. No? However, since may dispute tayo sa Panatag Shoal, may claim ang China, meron tayong claim. And we allowed the PCA to interpret the law. Anong resolution ng PCA? Shared fishing ground siya. Kaya mas mataas na yun kaysa sa UNCLOS. Kasi even the PCA said that yung demarcation na nangyayari ngayon is based doon sa intention noong ginawa ang UNCLOS. So ano ba yung spirit ng UNCLOS noon? Para magkaroon tayo ng quantitative demarcation kung saan yung maritime territories natin. But walang qualitative. Ibig sabihin, yung dispute sa territory, hindi niya kinatalakay ang UNCLOS. So may ruling na ang PCA sa Scarborough Shoal na shared fishing ground siya, traditional fishing ground, mas mataas na yun compared mo sa UNCLOS. Nagigets niyo ba yun? So, hindi po totoo na bawal ang Chinese fishermen doon. It's a shared fishing ground ng mga Vietnamese, Filipino, and China. Kaya nagtataka ako bakit siya ine-escalate, no? Bakit siya ginagawa ng issue? Hindi nila ine-explain sa tao kung anong dapat. Yung totoong nangyari, yung kompletong kwento. And ito mga ka-social climber. By the way guys, na-segue ko lang yon, pero definitely gagawa ako ng ibang topic dyan na dinidiscuss ko verbally, hindi lang siya written, yung position ko sa South China Sea. Of course, yung mga ibang sasabihin ko dyan ay yung position ko sa South China Sea. By the way guys, yan muna ang ating usapan ngayon sa ating podcast 004. My name is Eds Del Castillo for Edsplanation. You could also visit my website www.edsplanation.com. Hindi pa siya ganun kakompleto ngayon, but definitely guys, I will build that website para mas maraming information doon na one-stop shop na siya. Hindi na kailangan mag-browse sa timeline, click na lang. So I hope you could also support our political website soon, or political blog. Thank you so much guys. Bye-bye.